Laura, ikaw ba yan? Ano nangyari? Bakit nakagabot at bakit pupugutan ka nila? Pumalag kasi ako sa isang email na pinagbalakang kunin ang aking pag-ibig. At nais nila pugutin ang aking ulo. Mabuti na lang, Florante, andito ka na. Nasaan nga pala ang ama, hari at iba pang mga kaginoohan? Nakakulong sila doon. Maraming salamat sa inyo at nakapunta kagad kayo dito sa Albania. At mula ngayon, tatawagin natin tanggulan ng siyudad, si Florante. Mahal na mahal kita, Florante. Salamat sa pagligtas mo sa aking ama. Pagkalipas ng ilang buwan, may bantang nakarating sa Albania. Ang Albania at ilan sa mga karatig bansa ay may nagbabantang sumakop. Kaya naman, pinroklaman ni Haring Linceo bilang general si Florante ng kanyang hukbo. Nangamba na rin si Laura na balang araw, habang nasa digmaan si Florante, ay mamatay. Laura, aking irog, huwag ka nang malungkot. Sisiguro din kung babalik ako galing sa mga digmaan. Hindi yan sapat, Florante. Mas pipilin mo bang masaktan sa digmaan o maging masaya dahil sa pag-ibig ko sa'yo? Kung sa totoo lang, mas pipiliin kita. Ngunit binigay sa akin ng iyong ama ang kanyang tiwala kaya nilagay niya ako sa posisyon ko ngayon. Kahit na, Florante, hindi natin alam kung ano ang pwede mangyari sa'yo. Nakasama ni Florante si Menandro sa pakikipagdigma. Sa katapusan ng kanilang maraming pakikibaka, 17 hari ang nagbigay galang kay Florante bilang pasasalamat. Isang araw, kakatapos pa lang ng kanilang pagkapanalo, sa Etolia, nakatanggap si Florante ng isang sulat mula raw kay Haring Linceo. Sinunod ni Florante ang utos na pag-uwi niya ng mag-isa, at pinaubaya muna ang hukbo kay Menandro. Pagdating niya sa Albania, mabilis siya na kinubkob ng 30,000 mandirigma at piniit sa kulungan. Pagkatapos ng 18 araw, kinaladkad siya ng mga tauhan ni Adolfo sa kagubatan at siya na naging ginapos sa puno ng higila. Dahil sa kasamaan at pagsistiman ni Conde Adolfo, ipinapatay niya si Duputot sa iyo ang aking ama. Dahil sa sobrang bilis, hindi na ito nakapagdasal. Maging si Haring Linceo ng Albania, kanyang kinitil ang buhay dahil gusto niyang malipat ang trono nito. Hayaan mo na, Florante sa Adolfo. Tandaan mong walang magandang kapalit ang masamang gawin. Oo nga pala, hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili. Ako nga pala si Aladin, ang tinutukoy mong magaling at iyong hinahangaang Moro. Pasensya ka na, kaibigan, at hindi ko nabanggit ang aking pangalan. Huwag kang mabibigla, aking kaibigan. Ngunit kaibigan, nakakaya naman ang mga pinagsasabi ko sa iyong hukbo. Ayos lang yun, kaibigan. Ang importante ay nagpakatotoo ka. Hayaan mong ako naman ang magsalita sa buhay ko at aking pag-ibig. Sige ba? Nagmahal din ako ng isang napakagandang babae. Ang kanyang pangalan ay Clarida. Clarida ay sadyang mabait at maganda. Yun, gaya nga ng nasabi ko, sinungkit siya ng aking ama. Kaya naman, nagkahiwalay kami. Dahil sa pagpapalaya sa akin ng aking ama sa aking kaharian. Teka lang, kaibigan. Mukhang may naririnig akong dalawang tinig na nag-uusap. Halika na, kaibigan, at hanapin natin. Dahil marahil nasa panganib din sila.
napadpad dito sa kagubatan. Hayaan mong isalaysay ko ang buong pangyayari. Sultan Ali Adab, maawa po kayo sa inyong anak na si Aladdin. Hindi maaari. Ngunit, kung gugustuhin mo talaga siyang palayain, bibigyan kita ng isang kondisyon. Ano yun? Gagawin ko ang lahat para kay Aladdin. Pwes, kung talagang gusto mo siyang palayain, naisin mong magpakasal sa akin. At doon, papalayain ko ang aking anak. O sige, basta't ipangako mo na tutuparin mo ang iyong sinabi. Siyempre naman. O sige, sa makalawa, idadaos ang ating kasal. Marapat pa ba ako magpakasal sa halimaw na yun? Sa bagay, pinalayan niya naman si Aladdin. Kaya lang, ako naman ang magiging taksil sa aming dalawa ni Sultan Ali Adab. Mabuti nga nakaligtas ka kay Sultan Ali Adab. Teka, ito ba itong nakikita ko? Ang alin? Nasa harapan natin si Laura at may kasama siyang babaeng hindi ko kilala. Si Florida. Si Florida ang kanyang kasama. Laura, aking mahal. Aladdin, aking prinsipe. Florida, aking sinta. Salamat sa Diyos at ligtas ka, Aladdin. Ikaw din aking mahal. Buti na lang at hindi ka nagpadala sa tukso ng aking lilong ama. Basta ka na, aking sinta. Maraming naganap na hindi mo ikalulugod. Ano yun, Laura? Una na doon, nagpapatay ni Adolfo sa aking ama at sa iyo ring mahal na ama. Naglabas si Adolfo ng bali-balitang ipinapasara ng aking ama ang produksyon ng trigo at kakanin. Kaya naman, nagwelga ang mga tao at ginamit ito ni Adolfo upang patayin si Harun ng Sayot at gayon din ang lahat. At meron pa. Laura, aking mahal. Ba't naman na tayo pagpakasal? Pagkalaman mo yun, Hindi yan maaari. Hindi ako magpapakasal sa isang katulad mong ipang-atat at isang halimaw at tuwan. huwag mo sabihin yan, Laura. Ako na nga itong pinahalagahan ka. Ikaw pa yung masama. Bibigyan kita ng 5 buwan para mag-isip. Manari! Ano yun ang iyong masugid na katiwala? Nabalitaan ko pong parating na ang ukbo ni Menandro mula sa pakikidigma. Dahil sa kanilang nalaman, gusto nilang kubkubin ang Albania sa inyo. Ganun ba? Maraming salamat sa iyo. Tuwagin mo na ang lahat na ating masugid na katiwala at lililisanin na natin ngayon din ang Albania. Mauuna na kami ni Laura. Susunod, kamalan. Halika na, Laura. Sabi mo, hindi ko ang aking mahal!
Maraming salamat talaga, kaibigan, sa pagligtas mo sa aking buhay. Walang anuman yan. Ang mahalaga na iligtas kita kay Adolfo. Ako nga pala si Clarita. Ako naman si Laura. Ganun na nga hanggang sa nagkita kami ni Clarita. Maraming salamat at nakita namin kayo. Maraming salamat sa iyo, Clarita. Kung wala ka, matagal na sana na pagsamantala ni Juan de Adolfo si Laura. Patawarin mo ako, Laura, sa mga pinagsasabi ko tungkol sa iyo noon. Ngayon, alam ko na ang lahat. Bago pa man sila bumalik patungong Albania, nakita sila ni Menandro. Galit na hinanap ni Menandro ang